Magandang umaga sa ating lahat. Kung nga pala si Binibining Jonalyn Guzman, ang magsisilbing guro ngayon ni Patricia. 9 na taong gulang at siya'y kasalukuyang nasa 3 baitang. Siya'y may dyslexia at nahihirapan sa pagbabasa at sa pagbuo ng mga salita. Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayin, tayo muna magbasa. Ang ating paksa ngayon ay ang pagbaybay. Bago natin talakayin ang ating aralin, narito muna ang mga layunin. Sa pagtatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay dapat na: una, tukuyin ang tamang pagbaybay ng mga salita. Pangalawa, paliwanag ang kahalagahan ng baybayin sa mga mag-aaral. Pangatlo, lumikha ng pangungusap gamit ang baybay. Ano nga ba ang wastong pagbaybay? Ang pagbaybay ng salitang pagbigkas ay sa paraang patitig. Binibigkas ang mga bawat letra ng paisa-isa na ayon sa pagkasulat ng salita. Binabasa natin ang letra sa alpabetong Filipino ng bigkas Ingles, maliban lamang sa N na mula sa Kastila. Narito ang mga halimbawa. Ligo, ito ay pasulat. L-I-G-O, ito naman ay pabigkas. Basa, pasulat. B-A-S-A, ito ay pabigkas. Pagsusuri, panutol, sulat ang wastong salita ayon sa pagbaybay. G-U-N-T-I-N-G, Gunting. Number 2, D-A-G-A-T, dagat. Number 3, M-A-G-U-L-A-N-G. Number 3, M-A-G-U-L-A-N-G, magulang. Number 4, B-A-T-A, bata. Number 5, P-U-N-O, puno. Ang talasalitaan ay listahan ng mga piling salita na nagdudulot ng mga balakid sa pagkaunawa. Kaya binibigyang kahulugan upang higit na maunawaan ang binasa. Ang baybayin, walang birama, krus na pamatay patinig, pamudpud na pamatayang patinig, kilala rin sa maling katawagan nitong alibata. Mula Arabi, alibata, ay isa sa mga suyat na ginagamit sa Pilipinas. Isa itong alpasibalaryo at bahagi ng pamilya ng sulat Brahmi. Laganap ang mga paggamit nito sa Luzon at sa ilang parte ng Pilipinas noong ika-16 hanggang ika-10 bago mapalitan ito ng sulat Latin. Sa kasalukuyan, ginagamit ang baybayin bilang singil ang mga grupong nabuo para muli itong buhayin at gamitin. May mga batas rin ang nagawa para itaguyod ito, pati na rin ang iba pang mga sistema ng panulat ng Pilipinas. Narito ang mga halimbawa ng baybayin. A, ba, ga, da, e, gaha,
lamana, yapa, rasata, uwaya. Maaaring bang hindi itong basahin? A, ba, ba, ka, ka, da, da, e, e, ga, ga, ha, ha, la, la, ma, ma, na, na, nga, na, pa, pa, ra, ra, sa, sa, ta, ha, o, o, wa, wa, ya. ya. Narito ang pagsasanay na gawain. Bibigyan kita ng 5 minuto upang sagutan ang pagsasanay. Yan pala. Pagsasanay na gawain, aktibidad 1. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Ilan ang letrang bumubuo sa bagong alpabetong Pilipino? A. 22, B. 24, C. 26, at D. 28. Number 2. Ilan ang letrang bumubuo sa orihinal na alpabetong Pilipino? A. 20, B. 22, C. 24, D. 28. Ano ang 8 letrang nadagdag sa bagong alpabeto? A. C, J, M, P, A, D, B, W, B, C, F, J, N, U, V, X, Z, C, A, B, C, D, E, F, G, H, D, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Number 4. Ano ang tawag sa isang pagbigkas ng mga letra ng may wastong pagkakasunod-sunod na kabilang sa isang salita? A. Pampantig, B. Pagbaybay, C. Pakikinig, D. Pagpapahula. Number 5. Alin ang wastong pagbaybay sa salitang talasalitaan?
Sabi ko mo. Bago tayo magtapos sa ating aralin, narito muna ang pagsusulat. Tanong ko, isulat ang wastong salita ayon sa pagbaybay. Number 1, G-U-N-T-I-N-G. Ano ang salita? Ano ang tamang sagot? Number 1, G-U-N-I-T-N-G. Ulit. Apa, talasan madam.